Hello. Sabay-sabay tayo sa biglang. Amen! Good morning po sa bawat isa at kami pong mga taga-Ruanyans ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas! Amen! Amen! Good morning po sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating live video. Batiin nga po natin ang bawat isa. Mag-comment nga po tayo ng Merry Christmas Church. Yan. Ayan, Merry Christmas po. I-comment po natin sa comment box, Merry Christmas Church. Dahil po tayo ngayon ay exact na December 25 na nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayan. Merry Christmas po sa ating mga kapatid. Ayan. Batiin nga po natin yung mga katabi natin kahit nasa bahay tayo ng mga nanonood. Batiin po natin ang Merry Christmas! Amen! It's the most wonderful time of the year. Ayan. Totoo po yun dahil ito po ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. And huwag po natin kalimutang i-share yung ating live video para mas marami pong makapanood ng video na to at maraming makarinig ng salita ng Lord ngayong Kapaskuhan. Naniniwala po ako na importante pa rin na meron tayong time ngayong mismong araw ng Kapaskuhan sa Panginoon. Meron tayong time na sumamba, magpuri sa Kanya, pasalamatan natin siya sa lahat ng Kanyang ginawa. Amen. Kahit po tinatawag tong Family Day, di ba yung Christmas Day is Family Day, pero dapat put God first pa rin. Inuuna natin si Lord kahit mismong araw ng Pasko. Ayan. Kaya po sama-sama tayo na sumamba sa ating Panginoon. Bago po tayo sumamba sa Panginoon, meron na lang po akong gustong basahin sa inyo verse sa Bible sa mga taga-Pilipos 2. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible dyan, makibuklat po kayo sa akin, mga taga-Pilipos 2. Sabi dito, kaya nga, sapagkat merong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Sa verse 2, lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig. Kaya medyo pumipiyok pa ako. At magkaisa kayo sa puso't diwa. Sa verse 3 po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa panghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Sa verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus. Sa verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa verse 7, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa verse 9, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa verse 10, sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, ng nasa lupa,
ng nasa ilalim ng lupa. Sa verse 11, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ang Panginoon. Amen. 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 Tayo po ay manalangin. Lord, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, O Lord God, sa buhay na binigay mo para sa bawat isa sa aming Panginoon. We are very grateful, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na hindi mo tinuring na Diyos yung sarili mo, Panginoon, pero ikaw ay naging alipin, Panginoon. Binigay mo yung buhay mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon, para magkaroon kami ng buhay, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na ginugunita namin yung ginawa mo sa krus, O Lord God. Thank you, O Lord God. Sa'yo po namin binabalik yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Amen, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ayan, dahil po Pasko ngayon, tayo po ay aawit ng mga pamaskong awit. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin awitan ng ating Panginoon. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. How the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey! Sige po, sabay-sabay natin awitan ng Panginoon. And the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. How the herald
adore Him. Come on, church. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come and behold. Born the King of Angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hallelujah. Oh, praises to your name, Lord. Hallelujah. Oh, glory to your name. Oh, power to your name, oh Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we exalt you, Lord. Come on, church. Let's worship the Lord. Yung po worship natin, Lord, sa ating mga sariling salita. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We exalt your name, Lord. Hallelujah. Jesus. Oh, we worship you. Hallelujah. Ito na nga po na si Jesus, ito yung araw na sineselebrate natin yung kapanganakan. Although hindi ito yung exact date talaga ng kapanganakan ni Jesus, pero dito natin, ito yung time na ginugunita natin yung kapanganakan niya. Bakit ba siya pinanganak dito sa mundo? Sabi po dito sa awit natin, He lived to die. Yan. Siya ay nabuhay para mamatay. Bakit siya namatay? It's because of you. Yan. It's because of His love for you. Yan. Because sabi nga sa John 3:16, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kaya ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya po nagkaroon ng kapanganakan ni Kristo. Yan. Dahil po, nung pinanganak si Kristo, doon tayo nagkaroon ng hope. Ayan. Nagkaroon ng salvation. The best gift siguro po na matatanggap natin ngayong Christmas is the gift of salvation. Ayan. Na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya po talaga nagsimula yung giving. Di ba sabi nga po, Christmas is giving. Pero ang una pong nagbigay sa atin ay ang ating Diyos Ama. Ibinigay niya po ang Kanyang buktong na anak para sa iyo, para maligtas ka. Kaya po, sa pagsamba po natin sa Kanya, awitin po natin to na kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Jesus, worship you, Lord. Sabay-sabay po natin awitin sa Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known.
You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all powers, above all kings, above all nature and all creativity, above all wisdom, and all the ways of man. You will heal before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above all. Awitin natin ang buong puso sa Panginoon. Crucified, laid behind a stone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and taught on me above all. For the last time,
magpasalamat tayo sa ginawa niya sa krus. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, sing. Let's sing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sige nga po, magpasalamat tayo. Mag-type tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Yan. Comment po natin sa mga nanonood. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa ginawa mo sa krus, O Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, sa kaligtasan, Panginoon, na binigay mo ng libre, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God. Kaya po sa iyo po namin pinabalik, O Lord, yung pinakamataas na pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 So yun po, welcome po sa bawat isa. Merry Christmas po sa ating lahat. And siguro po yung iba sa inyo busy sa bahay. Sino po sa inyo yung namasko na? O sino yung napamaskuhan na ng lindol? Yan. Sino po yung mga nalindol kanina? So, pero praise God pa rin kasi hindi naman siya ganun talaga sobrang lakas sa atin. Wala naman napahamak sa atin. Kahit na medyo Pasko, nagkaroon po tayo ng lindol. Pero praise God pa rin dahil po ang Diyos po natin ay mabuti. At siya po ay merong ginagawa po sa buhay ng bawat isa. So sa lahat po na nanonood, I pray na wag po tayong magpa-distract sa mga sa bahay natin, ano man yung ginagawa natin sa bahay natin. May mga bisita man or meron man kayong mga family gatherings. Kung meron po kayong family gathering sa inyong mga, sa bawat bahay nyo, mas maganda po, invite nyo silang manood kayo lahat. Amen po ba? Lahat po ng mga nasa bahay ninyo, sabihin nyo, may service ngayon, manood muna tayo lahat. Mas maganda po yun na kahit na Christmas, kahit na may mga gatherings, unahin pa rin po natin ang ating Panginoon, yung pakikinig po ng salita niya. Kasi meron pong gagawin si Lord, meron siyang mensahe sa umagang ito na importante pong malaman ng bawat isa. Kaya po sa lahat ng mga nasa bahay, sa lahat ng mga nanonood po, ayain niyo po lahat ng tao sa bahay niyo, manood muna kayo ng live service kasi ang talaga namang meaning nitong Christmas na to, ang pinagdidiwang to, dahil walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya po sa oras na ito, tahimik muna natin. Kung merong namamasko sa inyo, isama nyo ng manood po ng live service. Sa lahat po na nanonood, at sa mga iba po, i-share nyo po yung ating live stream ngayon para po mas marami pang mabless ng salita ng Panginoon. At Merry Christmas po sa bawat isa ulit, and diretso na po ba? Message na. Hindi pa. Message na yun. Sige po, di na po natin pagtatagalin pa kasi ito po ay Christmas service. Siyempre, may message po ang Panginoon sa umagang ito. At siyempre, ang magmedala po ng mensahe natin ay hindi po halata na Christmas sa kanyang buhay. Kahit na may nararamdaman na hilo-hilo lang konti dahil sa lindol ba yan, Pas? O kay Kail? So ipo, welcome na po natin na magdadala ng mensahe sa Christmas Day na ito, sa Christmas Worship Service. Walang iba po kundi ang ating pastora, Myrtle Mariano Garcia. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Clap, clap, clap. Yan, amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Batiin nyo nga akong Merry Christmas din dyan sa inyong mga, sa hello po. Sensya na po, di ako maka-reply kasi talagang nahihilo po ako.
Kala ko nga kanina, naghihiwa ako ng bawang, nagsasangag ako. Kala ko dahil sa hilo ko, yung pala lumilindol talaga. No, lakas ng lindol. Pero na-realize ko na napakahalaga na makita talaga natin yung point ng Christmas, lalo na papalapit na yung pagbabalik ng Lord. Kasi pag Pasko, ano ba yung madalas naiisip natin? Regalo, aguinaldo, ano pa, reunion, Christmas party, di ba? Pero yung point talaga, kung ano yung reason for the season, bakit ba natin sineselebrate ang season na to, nawawala sa isip natin. Kaya ngayon, it is to remind us, at ako sobrang na-appreciate ko kanina habang nag-worship tayo, na-appreciate ko yung fact na soaking service natatapat ng December 25. Parang ngayon ko lang ata ito na-experience na service tapos 25 talaga, no? At sobrang na-appreciate ko siya kasi na may time of worship, may time na mag-glorify natin si Lord. Alam niyo, kanina, tayo, praising siya, pero naiiyak ako. Ang weird, kasi di ba parang sobrang na-appreciate ko na dumating si Jesus dito sa mundo bilang isang tao. At yan yung message natin ngayon, so di ko na patatagalin. Tayo po ay manalangin at i-welcome natin acknowledge natin si Jesus Christ, the Spirit of Jesus through the Holy Spirit. Hallelujah, Holy Spirit, we welcome you sa aming sambahayan, O God, Lord. Fill our place with the spirit of true Christmas, Lord. Yung spirit of joy na kami, Panginoon, ay niligtas mo, pinili mo, Panginoon, na mahango kami sa walang hanggang kapahamakan. Lord, we pray na makita namin yung purpose, Lord, kung bakit may December 25, kung bakit may Christmas, Lord, kung bakit na itong season na to ay napakagandang i-celebrate, Panginoon. Hallelujah. We pray, Lord, na it will transform our lives, yung mga pananaw namin tungkol sa Christianity, O God. We pray na mabago yung buhay namin, makita namin yung power mo, Lord God. Hallelujah, sa gawain na ito, sa kabuuan ng gawain na ito. Patuloy ka pong mataas, Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So ngayon po, karugtong siya ng Trusting Resurrection. Kung di nyo po alam yung Trusting Resurrection 1 to 3, sundan nyo na lang po yung page na to kung first time nyo pong makapanood dito. Ngayon, ito po yung karugtong siya ng kwento ni Lazarus, pero makikita natin dito yung pagiging tao ni Jesus. So ang verse natin ay, nag-isa lang siya ngayon, at ito yung shortest verse of the Bible. Alam nyo ba yon? Ayan, trivia. This is the shortest verse of the Bible. Paki-flash nga po. John 11:35. Ito po ay Jesus wept or tumangis si Jesus. Sino po sa inyo naranasan na yung tumangis? Alam mo, ano po ba yung tumangis? Humagulgol, di ba? Umiyak. Aris, next year. Pag lalaki, parang, di ba? Pero siguro, hindi lang nila sinasabi. Pero, di ba, mga lalaki may ganong moment din. Pero, di ba, parang sa isang lalaki na umiyak, parang bihira ata yun. Lalo pa sa isang Diyos na umiyak. Di ba? Kasi lahat ng tao, sabihin natin, si Chanel umiyak. Parang okay lang di ba? Okay lang umiyak. Ito joke lang. Kasi tao si Chanel, di ba? Kayo na nanonood dyan. Sabihin nyo nga yung matabi mo, tingnan nyo yung mukha niya. Di ba? Pag siya umiyak, di ba okay lang? Kasi tao siya yung mata natin, normal na nagpo-produce ng luha pag nasasaktan tayo, pag nalulungkot tayo. Pero sa isang Diyos na umiyak, parang hindi yata hindi siya ordinaryo, di ba? Nakakapagtaka. So ngayon po, meron tayo 3 dahilan kung bakit tumangis si Jesus na makikita natin dito sa kwentong to. So dito sa storya kasi na to, namatay yung kanyang kaibigan na si Lazaro. Pero makita natin dito na meron pang 3 dahilan na gustong ipakita si Jesus bakit siya umiyak. Number 1, ito ay dahil siya ay tao. Ayan, number 1, dahil siya po ay tao. May kita natin, naglagay po ako ng maraming verses na hindi nyo naman kailangan i-memorize, pero para lang patunayan na naging tao siya. At una-una na doon, syempre yung pinanganak siya. Kaya yun yung ngayon, sabi nga ni Kuya Bads kanina, this is not really yung date ng kanyang kapanganakan. Kasi sabi nila, September, ganyan. Wala talagang original na
may exact date na malalaman natin. Pero, ang mahalaga doon, sineselebrate natin na minsan, isang araw, isang oras, sa isang taon ay may pinanganak na Diyos. Na may Diyos na nagkatawang tao. Amen. Yun pa lang parang sobrang bigat na niya. Diyos na nagkatawang tao. Maraming Diyos na sinasamba ang mundo, pero hindi lahat nagkatawang tao, kagaya ni Jesus. Yung iba tao na naging Diyos sa ibang paniniwala, pero siya, Diyos na naging tao. Bakit naman niya, mula sa pagiging Diyos, di ba? Diyos at human. Parang mula sa pinaka-top, bigla siyang bumaba sa pinakamababa. Kasi human is powerless, di ba? Human has limitations, di ba? Pero Diyos na all-powerful, omnipresent, omniscient God. Lahat kaya niyang gawin, walang imposible sa Kanya, walang limit sa Kanya, hindi siya nako-contain ng time. Pero bumaba siya, nilimitahan niya yung sarili. Yan. Makita natin yan dito. Number 1, yung isang verse na nilagay ko dyan, yung Luke 2:51-52, mostly ginagamit natin yan for this season. Sinilang niya ang kanyang panganay. Na-imagine ko habang ginagawa ko to si Shekinah. Kasi nung nasa chat ko pa lang siya, hindi ko ma-imagine anong itsura niya, anong mata niya, babae ba siya o lalaki ba siya. Nung nasa sinapupunan ko pala, sumisipa-sipa siya sa loob. Ganon din pala si Jesus, no? Dumaan din siya sa ganon. Na siya ay hinuhubog, ginagawa ng form sa loob ng tiyan ni Maria. Na-imagine niyo po ba yun? Kagaya mo at kagaya ko, kagaya ng mga anak natin, dumaan siya sa pagiging baby. Ayan, na isang lalaki, binalot siya sa lampin. O di ba tayo naka-diaper? Yung iba sa atin naka-diaper. Siya na-experience niya ring ibalot sa lampin. Na-imagine niyo po ba yun? At inihiga sa isang sabsaban. Buti pa nga tayo, may higaan na paghihigaan, may kutsyon na malinis. Di ba? Naalala ko na talagang sobrang linis. Pinaplansya ko pa yung mga higaan ni Shekinah. Pero si Jesus, biruin mo, napakarumi ng pinaghigaan sa kanya sa sabsaban. Pero ang point is, naranasan niya na maging malimitahan, dumaan sa pagiging isang baby. Sabi dito, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Na-experience niya rin lumaki sa Luke 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Na-imagine mo si Jesus, na-experience niyang baba, mama. Na-experience niya maglakad, yung dahan-dahan natututong maglakad, na-experience niya dahan-dahang natututong magsulat, na-experience niya makipaglaro sa mga kalaro niya, madapa. Na-imagine niyo si Diyos na dumaan sa pagiging ganun. Diba? Mamaya, makikita, sige na, sabihin ko na para dire-diretso tayo. Kasi gusto ko mag-minister at the same time. Kasi marami ngayon, lalo na sa mga nanay, diba? Lalo na sa mga magulang na ngayon may mga inaalaga ang mga anak. Gusto niyang malaman mo na alam niya yung pakiramdam na dahil siya dumaan siya sa ganun. Dumaan siya sa pagiging bata. Nakita niya yung nanay niya, kung paano nahihirapan yung nanay niya na alagaan siya. So alam niya rin yung paghihirap mo bilang isang nanay, bilang isang tatay na nag-aalaga ng mga anak, na paano mo pinagkakasya lahat-lahat ng 24 hours mo para lang magawa mo lahat para sa kanila. So nakita yon ni Jesus. Pero kung nasa langit lang siya, wala siyang pakialam sa mundo, basta lang importante sa kanya, makaakyat kayo dito. Hindi niya alam yung nararamdaman mo. Hindi niya hinayaan na maging ganun siya. Amen. Kaya naiintindihan ka niya. Meron pa, bukod dyan, number 2, John 4 verse 6, na-experience niya rin pong mapagod. Ay, yun na ba yung kasunod? John 4:7 muna pala, ayan. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng ano daw? Maiinom. Tama. Ayan. So, na-experience niya rin pong mauhaw. Sino sa inyo nauuhaw? Na-experience mong mauhaw? Yan, di ba? So, si Jesus, na-experience niya rin mauhaw. Sige, paglagay pa tayo ng mga verses. Meron pa tayo, Luke 24:41-42. Ngayon ko lang din nalaman tong verse na to. Na-experience niya rin na magutom. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Di ba? Naghahanap pala si Jesus ng pagkain. So, na-imagine mo, bakit siya binigyan nila ng isang hiwa? Naririnig ba ako noon?
Malakas pa yung sound. Pasensya na po hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sounds. Pero I hope malinaw po yung akong naririnig. Okay lang. Ayan. Okay. Ayan. So nakita po natin na si Jesus, di ba tayo, para pag-function tayo, kailangan nating kumain. Tama? Kaya sino sa inyo, pagka hindi ka kumakain, nanghihina ka. Na-experience mo manghina. Ayan. So bakit tayo nanghihina? Kasi yung katawan natin, kaya lang siya nakaka-function, kaya lang siya nakakahinga, kaya lang siya nakakabangon, nakakapaglakad, nakakapagtrabaho. Dahil sa pagkain na nagsusustain sa kanya. So, ganun din yung nangyari kay Jesus. Biruin mo dati, di naman niya kailangan kumain para lang masustain siya, para lang maging powerful siya. Pero ngayon, para lang mabuhay siya, for the sake na mag-exist siya, kailangan niya rin kumain. So, nakita niyo ba yung limitasyon na ginawa ni Jesus sa sarili niya? Next po, Mark 14:22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Akala ko, hindi ko pinapansin itong mga verse na to dati, pero ngayon na-realize ko, kaya pala siya nag-thank you kasi kailangan niyang kumain eh. So even siya, thank you Lord for this food. Diba? Salamat po sa pagpakalinisin niyo po, tayo ba talaga gumaking kalakasan sa akin. Balik niyo po sa nagkaloob na siksik, ligligat ng maapaw. Sa mga sharing ng mga pagkain dyan, yan. Na-appreciate. Alam ni Jesus yung feeling ng nagugutom. Alam niya yung, di ba, lalo na sa atin na iniisip natin yung kinabukasan ng pamilya natin, paano pa yung kakainin natin, wala nang bigas, oh no! Di ba, sakit na yung bigas, yung delata na uubos na, di ba, kaya wala nang kailangan na mag-grocery pero walang laman ng wallet. Na-experience niya yon kasi alam niya yung feeling ng nagugutom. Ayan, next po, ano pa? May verse pa tayo dyan. John 4 verse 6, dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na nun. So naranasan din po niya ang mapagod, hindi lang emotionally, pero physically. So sino po sa inyo nararanasan yan? Yung pagod ka na, yung kahit gusto mo nang magpahinga, at si Jesus din naranasan yan. So kung feeling mo, walang nakakaintindi sa'yo, di ba, pagod ka na nga, uutusan ka pa. Di ba, pagod ka na nga, pero kailangan mo pang gawin to, ang hirap. Pero si Jesus naintindihan ka niya. Kasi naranasan din niyang mapagod. Alam niya yung feeling na hindi ka na makahinga. Alam mo yun, na gusto mo na lang matulog, gusto mo na lang humika, pero kailangan mo pa rin bumangon, gumising sa umaga para lang magtrabaho. Naintindihan ka niya. Ayan. Yung iba kasi walang love life ngayon eh. Kaya minsan meron ngang love life pero wala namang care. Ayan, minsan sa family, di ba? Yung iba, di natin kasama yung mga kapamilya natin. Parang feeling mag-isa, alam mo yun, feeling natin mag-isa tayo na parang mag-isa natin kinakaharap yung hamon ng buhay. Pero hindi ka mag-isa. Kasi kasama mo si Jesus at bukod doon, naintindihan ka niya. Ayan, Marcos 3 verse 5, tinignan ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa kanya, galit at lungkot. Naramdaman din niyang magalit. Naramdaman niya, na-experience mong magalit. Naramdaman din po niyang magalit, naramdaman din niyang malungkot. Ayan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So, dito sa mga verses na to, makikita natin na naging tao talaga si Jesus sa lahat ng aspect. Hindi na lang din dyan hindi ko nailagay dyan, pero naaalala ko ngayon, yung time na pinako siya sa krus, di ba? Paano masasabi naging tao siya? Nasaktan siya physically nung nilatigo siya. Kung Diyos lang siya, hindi niya ma-experience yun. Baka may pamahid siya sa likod na powers para hindi niya maramdaman yung sakit. Di ba? Pero, syempre, ramdam niya yun. Imagine niyo yung latigo, tapos balat nga lang natin, may masugatan, mahiwa, di ba? Napaka-sakit na mahapdi Pero sa kanya, imagine niyo, tos dire-diretso. Di ba sa atin, isang beses lang, ang sakit na Sa kanya, nasaktan ka na, isa pa ulit, isa pa ulit, isa pa ulit. Imagine niyo yung 39 times siyang nilatigo ng paulit-ulit. Kung ako yun, baka nahimatay na ako. Alam mo yun, baka hindi ko na kinaya. Pero, doon pa lang makikita mo na naging tao siya. Dumanak yung dugo niya, naging tao siya. Sobrang tindi ng pinagdaanan niya, naging tao siya. At para saan, bakit siya hindi lang siya naging mukhang tao, naging tao talaga siya. Para saan yun?
para sa atin, para makita mo na lahat ng nararamdaman mo, sabihin mo nga sa akin, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ako nahihilo ako. Nasusuka ako yan. Pero hindi dahil kay Kayla. Pero physically, I'm not okay. Pero kanina nag-worship tayo. Sinabi niya sa akin, rise up with me dun sa above all. Kaya sobrang napangiti ako dun. Pero sa ating lahat ngayon, sige nga sabihin mo, type mo dyan. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo? Ayan. I-ano natin, i-apply natin sa sarili natin para maging buhay yung message. Whatever, ano man yan, ano man yung feeling mo, yan man ay physical, yan man ay emotional, yan ay mental, socially, sa relasyon natin sa pamilya, nagkapamilya din siya. Lahat ng pinagdadaanan ng tao ay pinagdaanan din niya. Hindi ko nalagay dyan yung verse na Hebrews 2:17. Basta nakalagay doon na lahat ng pinagdaanan ng tao ay dinaanan niya para mapakita niya sa atin na naiintindihan niya tayo. Kasi yung salitang naiintindihan, parang corny siguro sa iba, pero it's a need. Alam mo, isa siyang pangangailangan na yung hindi nire-recognize ng lahat ng tao, pero totoong alam mo, legit, na kailangan talaga ng tao. Na pag wala yun, may mga taong magpapakamatay. May mga taong magpapakamatay dahil walang nakakaintindi sa kanila. May mga tao na nawawala sa trabaho, nagugulo yung utak, natututong uminom, natututong gumawa ng kasalanan dahil walang nakakaintindi sa kanila. So, sobrang importante niya sa Diyos. Hindi lang maligtas tayo, hindi lang yung isave pala tayo, no? Sobrang wow, thank you Jesus. Hindi lang basta para maligtas tayo sa kapahamakan, pag namatay tayo, tapos pag habang buhay ka bala ka dyan. Pero habang buhay ka, biruin mo every minute of your life, binigay niya yung buhay niya para lang masamahan ka niya. Diba? Thank you Lord for this gift. Diba? The gift of salvation, the gift of abundant life. Thank you, Lord. Yan yung number 1. Number 2, there's more. Wait, there's more. Number 2, dahil nais niya ipakita ang pagmamahal niya. At makita natin yan sa John chapter 11, verse 5. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro. Kaya siya umiyak. Gusto niya ipakita na nakikidalamhati ako sa inyo. Masakit sa akin na nawala si Lazaro. Masakit sa akin na makita siya na nawala na yung makita siyang nagdurusa physically. So yan yung literal na nangyari sa kwento. At sa atin din, gusto niya ipakita yung pagmamahal niya. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to, pinakita sa akin ng Lord na sa langit pa lang, umiiyak na siya sa sitwasyon ng tao. Dahil sa kasalanan, parang, di ba yung isang tao na namatay, ano yung itsura niya? Di ba, nabubulok siya, naaagnas, ano pa, ang baho, di ba, umaamoy, nabubulok yung katawan, di ba? At si Jesus, parang nakita ko na habang tinitingnan niya si Lazaro, habang ini-imagine niya si Lazaro, nai-imagine niya yung sitwasyon ng tao na binubulok ng kasalanan. Nakita niya na tapos after nito, pupunta pa sila ng impyerno. Nabubulok na yung physical nilang katawan, tapos pupunta pa sila ng impyerno. Ganun ka-grieve yung puso ni Jesus, yung puso ng Diyos na nagawa niyang i-express yung pagmamahal niya. At hindi lang basta sa pag-iyak, pero sa pagbaba niya dito sa lupa at pagiging tao. Pwede naman na makiiyak na lang siya na nasa langit siya. Kawawa naman tong mga taong to sa mangyayari sa kanila. Pero ginawa niya ng paraan, in-express niya. The best expression of love. Diba? Bumaba siya sa pinakamababa. At yun yung pagiging tao para lang maabot tayo, para maipakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Na hindi niya, kaya kung feeling natin unlove tayo ngayong Pasko, ordinaryo lang naman yung Pasko ko, wala namang special, wala namang special someone, wala namang special gift, wala namang special day. Yung iba, nasa trabaho pa rin, di ba? May pasok
May pasok yung iba nasa bahay lang, 'di ba? Ordinaryo lang naman, pagising, ganito, nanonood, 'di ba? Pero may nagmamahal sa iyo to the point na he expresses love by living and dying for you as a human. God na naging human, 'di ba? Sobrang nakaka-bless 'yon. Yun yung number 2 natin. Number 3, bago tayo mag-worship. Kasi gusto ko yung worship talaga pagkatapos nito. May verse pa pala tayo. Teka lang, madami pala tayong kasunod na verse. Basahin ko lang. Next po. Sa John 15:13. Ayan, sabi dito, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Diba dito sa kaibigan niya si Lazaro at inalay niya yung buhay niya para sa kanya. Ganon din sa atin. He wants us to be His friends. Alam niyo po ba yun? Alam niyo ba yun? Baka akala kasi natin gusto lang tayong dominahan ng Lord. Na sundin niyo ako, sundin niyo yung utos ko. Utos lang siya ng utos. Basta bahala kang sumunod. May ganong wrong thinking yung mga tao Baka tayo, ganon din tayo. Ngayon gustong i-remind sa'yo ng Lord na He wants you to be His friend. Ano yung meron sa isang kaibigan? Di ba sa isang kaibigan, nasi-share mo lahat. Hindi lang siya inuutusan, pero nakakapag-share din siya. Pag may kailangan siya, tititiwala siya sa kanya. Di ba? Ganon yung magkaibigan At ganon din yung gusto ni Jesus sa atin. Ngayon, He is offering you a relationship. Alam niyo nung kanina nga pagising ko, sabi ko kay Jesus, happy birthday, Jesus. Sabi ko, Lord, nakakatawa ka naman kasi ikaw yung may birthday pero kami yung nirigaluhan mo. Di ba? May ganun ba? Baliktad Wala tang ganun. Parang may birthday tapos siya yung nagririgalo. Ayan. So, pero si Jesus, grabe. Tapos yung offer niya, hindi lang salvation, abundant life, tapos ngayon, friendship. Di ba? Na lahat ng tao kailangan din yun. Walang taong hindi kailangan ng isang kaibigan. At nakaka-bless na gustong i-offer yun sa'yo ni Lord. Baka dati friends kayo ni Lord. Ayan, meron akong nasa-sense na gano'n. Dati friends kami ni Lord. Habang nag-message ako, comment ka sa akin, Pastoro, dati friends kami ni Lord. Pero alam nyo, yung friendship ni Lord is unconditional. Hindi siya yung pag magkaibigan tapos nalayo. Wala na, iba na lang kaibigan ko kasi hindi na ikaw, kasi lumayo ka na. Pero si Jesus hindi Kahit gaano ka nalayo sa Kanya, if you come back, pag lumapit ka sa Kanya ulit na, Jesus, gusto kita ulit maging kaibigan. Sure! Walang kagatol-gatol, at yun actually yung dahilan, kaya ka nakikinig ngayon. Gusto niya ma-restore yung friendship niyo. Mga awit 86 verse 13, O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y niligtas, di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Ito yung salvation na pinakamahalaga sa lahat. Kasi okay, friends tayo dito or maganda yung buhay natin dito, pero eventually lahat tayo mamamatay. Kagaya kanina, lumindol, naisip ko agad, paano kaya ko pumutok yung Angat Dam? Pinuntahan ko agad yung sikay na sabi ko, nag-iisip na nga ako, makabili kaya ng lifesaver para naka-ready kami. Parang nag-advance mag-isip. Ayun, pero diba, may isip mo yun sa nangyayari ngayon. Tapos alam niyo po ba, meron palang bagong strain ng coronavirus. Sa UK, nag-lockdown na daw sila ngayon. At yung coronavirus na bagong strain ay mas mabilis makahawa. Ayan, kaya ngayon, di ba, tayo, parang medyo maluwag na, hindi na sige, party-party, di ba? Wala nang protection. Pero ngayon, merong mas matinding virus po. At yun palang, isipin mo lahat na nangyayari, pag-iisipin mo talaga yung kakahantungan ng kaluluwa mo. Lahat naman siguro concern. Kahit yung atheist, tingin ko, kahit di naniniwala sa Diyos, concern ka pa rin sa kaluluwa mo kung saan ka pupunta. Kahit yung iba sinasabi nila na mawawala lang parang balak, pero syempre gusto mo pa rin, sana may langit, di ba? Sana may langit, sana papatuloy pa rin ako kahit na yung buhay ko is matapos yung physical, yung namatay yung physical. So, ganun po, lahat tayo, we're expecting afterlife.
Nag-expect tayo kung ano mangyayari after life. At yun nga, nakakalungkot man, pero yun po ang katotohanan. Dahil po sa kasalanan, tayo po lahat ay nakatakdang pumunta sa impyerno. And hindi man gusto yun ng Diyos. At dahil sa pagmamahal niya, binigay niya yung anak niya. Dahil sa pagmamahal ni Jesus, binigay niya yung buhay niya. Sabi niya dito, di ba? Sa sobrang tindi ng pag-ibig niya, hindi niya hinayaan na masadlak sa daigdig ng mga patay. Hindi niya hinayaan tayo mapunta ng impyerno. Meron tayong assurance. Lumindol man, bumahaman, mag-coronavirus man, mamatay man tayo agad, walang problema. Kasi alam natin yung life natin. Ayan, ano pa ang NDRRMC, nag-message sa akin after siya kay inaasahan. O diba, habang nagme-message tayo dito? So, let us be ready. Amen? Alam nyo, ano man, mahirap man sabihin, pero mangmang lang ang hindi maghahanda. Kung hindi naman tayo mangmang, ginawa tayo ng Diyos na matalino. Amen? Naniniwala ako, lahat tayo ay matalino. Pag ang isang tao, pag may warning na, gagawan mo na ng paraan. Tama? Not unless, yun nga, mangmang tayo. Pero hindi naman tayo mangmang. Amen? So yung sa tabi mo, hindi ako mangmang Magre-ready ako. Re-ready ako sa pagbabalik ni Lord, no? Ayan. Amen po. Ayan. Efeso 2:4-5. Basahin na lang din natin. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Tayo ibinuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Ako sobrang nabibless ako doon sa kagandahang loob. Imagine mo, wala kang kailangang gawin. Diba? Hindi naman nanghingi si Lord ng kondisyon. Ginawa na niya agad para sa'yo. All you need to do is accept His love. Tanggapin mo lang yung love niya, di ba? Wow, ayan. And meron pa tayo, wait, there's more. Meron pa tayo, number 3. Ito yung point din na gusto kong i-emphasize. Dahil nais niyang maging halimbawa sa atin. So si Jesus wept, tumangi siya, in-express niya yung pagmamahal niya para sa tao. At gusto niya, ngayon na narinig natin kung gaano niya tayo kamahal, na ma-express din natin to para sa iba. Meron tayong verse, 1 John 4:11, sabi po dito, mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. So unang-una sa ating pamilya. Ayan, so maganda. Maraming bawal ngayon, pero hindi naman sigurong masamang tumawag sa ating mga kapamilya na hindi natin kasama ngayon, mga musta, sa ating mga lolo't lola, tita, tito. And iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila, sa mga kamag-anak natin. Kung may cash din lang din tayo at may time, pwede tayo bumili ng regalo, di ba? So magmahalan tayo. At syempre, hindi lang dahil Pasko, pero araw-araw, gawin natin to araw-araw dahil naranasan natin yung pag-ibig ni Lord. Meron pa, 1 John 4:12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo yung nag-iibigan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So gusto ng Lord na merong isang vessel of love, na merong tao na maging makita siya. Sa pamagitan ng tao ngayon, makita siya. Kasi ngayon, hindi naman talaga nakikita si God, di ba, ng tao. Pero kung ikaw ay magpapagamit na maging vessel ng pagmamahal niya, malalaman ng mga tao na merong Diyos. Alam niyo yung iba, may tinatawag na servant evangelism Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Pero syempre at the end, dapat sabihin natin yung gospel. Pero minsan through our actions, makikita ng mga tao na merong Diyos. Alam mo yun, kapag minamahal mo sila ng walang kapalit, nagiging mabait ka pa rin kahit na ano yung pakikitungo nila sa'yo. Gumagawa ka pa rin ng busy ka, pero naglilingkod ka pa rin. Alam mo yung mga bagay na yun, people see that there is God. Meron pa po, Matthew 9:36, sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Alam niyo po ngayon, Christmas, pero hindi lahat masaya. Merong mga namatayan, lalo na po dahil sa COVID, dahil sa mga sakit, dahil nga papalapit ang pagbabalik ng Lord. Merong mga nawalan ng bahay dahil sa baha. Merong ngayong lindol, hindi ko alam kung ilan na naman yung namatay ngayon. Alam niyo yun, ang daming sakuna, ang daming crisis
na nangyayari ngayon at hindi lahat masaya. Pero kung ikaw, papagamit ka kay Lord na magiging vessel of love ka, mapaparamdam mo sa kanila na sa pamamagitan ng pagtulong. Alam niya yun, pag-share ng gospel, pag ngayon, wag niyong i-ano tong week na to, ay Christmas vacation naman, di ako mag-share. Hindi ako mag-cell group kasi Christmas naman. And hindi siya, actually ito yung best time to share. Kasi this is the Christmas na pinakamalungkot. Naniniwala ako. Parang ito ata yung pinakamalungkot sa lahat ng Christmas for 2020 years. Kasi sa isang virus, ang daming namatay, 'di ba? Buong mundo naapektuhan. Tapos bukod doon, ang daming calamity. Alam niyo 'yon, lindol, bagyo. Tapos yung mga calamity natin, hindi basta-basta, ang daming namamatay. Typhoon Ulysses, 'di ba? Nakakalungkot at alam niyo 'yon, hindi siya mapupunan ng regalo. Hindi siya alam niyo ng mga party. Alam niyo, hindi niya kayang tanggalin yung lungkot ng tao ng pag-inom. 'Di ba? Daanin natin sa inom, daanin natin sa party. Yung klaseng lungkot na to, ang Diyos lang ang solusyon. Si Jesus lang. Kapag nakita ng mga tao na may hope kay Jesus for a better life, na kahit na dumaan sila sa ganong sitwasyon ng buhay nila, meron pa rin chance na maging maganda yung buhay nila. Kapag tinanggap nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, naniniwala ako mababasag yung spirit of depression, yung spirit of grief. Naniniwala ako yung mga kalungkutan na nililikha ng kaaway sa mundo ngayon, yung takot na nililikha ng kaaway, naniniwala ako masisira lahat ng yun eh. Pag nakita ng lahat ng tao si Jesus. Amen? Meron tayong verse sa huli. Teka lang po. Ayan, sa Matthew 9:38, idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. So ngayon, lahat po tayo, pwede tayong gamitin ni Lord. We can pray na magdagdag ang Panginoon ng mga taong gagamitin. Pero ikaw mismo, kung ginagamit ka na noon, magpagamit ka ulit. Kung nawala ka, na busy ka sa trabaho, na busy ka sa buhay mo, pero ngayon, or nasa church ka, naglilingkod ka, pero hindi mo binibigay yung best mo, nasa half ka lang, kalahati lang, you are in a compromise. Alam mo yun, nagdo-double life ka. Pero ngayon, gusto kang i-encourage ng Lord, na habang papalapit yung pagbabalik niya, kailangan ng mga taong tatayo na on fire, na i-share yung purong gospel sa kanila. Na yun lang kasi, walang ibang, sabi nga ni Kuya Bats kanina, walang ibang gift. Na yung gift kasi na yun, panglahatan eh. Alam niyo yun, may mga gamot, di ba, na vitamin C, para siyang sentrum, A to Z. Di ba na parang lahat kaya niyang isolve. Ganun kasi yung salvation eh, ganun kasi si Jesus eh. Once na makilala siya ng mga tao, once na maging buhay siya, minsan kasi kilala siya pero hindi naman siya buhay dahil nasa dulo siya ng priorities. Pero pag once na nakita siya ulit, ayan, marami namang Christian yun, pero hindi lahat ng Christian namumuhay in Christ. Diba? Pero once na mabalik sa kanila, sa mata nila, si Jesus Christ at yung ino-offer niya na A to Z, lahat ng kailangan nila sa buhay nila ay nasa Kanya. Alam mo yun, gusto ni Jesus mamuhay tayo ng puspos, na masaya, na full of faith. Bakit? Kasi yung mga tao sa paligid natin, kailangan din yun. So ganun po, ngayon tayo, we make a decision. Sabi ko, Lord, what can we give to you? Sabi ko, anong gusto mong regalo na pwede namin ibigay sa'yo? At yung sinabi niya sa akin is yung buhay mo na sinasacrifice mo para sa ibang tao, para maligtas sila. At yun yung ngayon, na kung gusto mo, pwede mong ibigay sa Panginoon. Hindi naman siya naghahanap na, Lord, wala naman akong pera dito, maganda rin na mag-offering, ayan, wala naman akong maiambag, wala naman akong maitulong, pero, Lord, ibigay mo yung buhay mo in service. Inuulit ko, in service of His kingdom. Kasi ngayon, maraming napipigilan. Maraming may mga tumadaan sa pagsubok, may mga bumabagsak. Maraming natatangay sa mundo, nagiging makasalanan, nagbabackslide. Parang 1 to 10, siguro yung mga tumatayo, 2, 3. Diba? Sa church, compare mo, ilan yung leaders?
sa ilang percent ng attendance ng membership ng isang church. Hindi lang sa ROA, pero sa buong body of Christ. Ilan na lang yung tumatayo? Ilan na lang yung hindi natin, kung gaano natin kagusto ng vaccine, dapat mas gustuhin natin si Jesus. Yung vaccine, anong kaya niya, yung virus? Hindi ka pa sure? Pero si Jesus, lahat. Yung emptiness ng soul mo, yung destruction ng death ng soul mo, yung pagkawasak ng isip mo, yung pagkabulok na unti-unti kang pinapatay, kagaya ni Lazaro, lahat ng yun ay kayang isolve ni Jesus Christ. Him Himself, Jesus Christ, siya mismo, ang kailangan natin. Amen? So ngayon, dami kong sinabi. Ayan. Pero I believe, naniniwala ako na nagpapakilala, punot dulo nitong lahat, pinapakilala ni Jesus yung sarili niya sa'yo, na siya yung solution sa lahat. So ngayon, let's all stand up and let's worship the Lord. Awitin po natin yung worthy is the Lamb bilang pagsamba sa Kanya, bilang pag-thank you, at bilang pag-alay ng ating buhay sa Kanya. Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Pwede po tayong humingi ng tawad kung nakita natin yung sarili natin na nalayo tayo sa Panginoon. Ngayong oras na to, pwede rin tayong lumapit sa Kanya kung meron kayong mga personal na pangangailangan. Pwede niyong ilapit sa Kanya. Kailangan mo ng kalakasan? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Kailangan nyo ng pinansyal? Kailangan nyo ng kaayusan sa pamilya nyo? Lahat ng yan ay na kay Jesus Christ. Dahil naging tao siya. Dahil pinahayag niya yung pagmamahal niya. At dahil naging halimbawa siya para sa atin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pag-awit natin ang awit na to. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you Thank you, gave, Lord. and gave amazing Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I'll crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus
kasabihan, sa kanyang kagandahang loob. Thank you, Jesus. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for His love, Lord.
Siya lang ang makakapagligtas sa atin sa anumang pinagdadaanan natin. Siya lang ang makakapagtawid sa atin sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan, walang ibang daan, walang ibang katotohanan at buhay kundi si Jesus lang. Sakhaya, Sakhaya, Rashia, Yaya, Baba. If you believe in all of your heart, naniniwala ako na gusto ng Diyos na bigyan ka ng isang masaganang buhay. Hallelujah! Namatay siya, siya yung may birthday, pero siya yung gustong magbigay ng regalo sa'yo ngayon. Hara, Sakhaya, Baba, Sakhaya, Ba. Ngayon, tanggapin mo yung buhay na walang hanggan na binibigay niya sa'yo sa oras na ito dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay at ngayon ay nakaupo siya sa trono. Ang kamatayan ay walang magagawa sa'yo. Ang kaaway ay impyerno ay hindi ka makukuha. Pero ikaw ay mamumuhay sa langit kasama siya habang buhay. Sakhaya ba? Receive salvation right now. Para Sakhaya, Sakhaya, Baba, Shia, Kaya ba? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the gift of salvation, oh God. Hallelujah. Sakhaya ba? Shia, Baba. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, nakikita ko na meron sa inyo, limitado lang yung inyong mga kakayanan. Hindi ko alam kung limitado lang yung pera nyo, limitado lang yung lakas mo, limitado lang yung kakayanan mo at may kailangan kang gawin na napakalaki. Pero alam mo ba, kaya yung i-multiply ng Panginoon dahil ang Diyos, si Jesus, ay supernatural God. Noon, limang tinapay, 2 isda, naparami niya, na napakain niya yung 5,000. Hindi naman 5,000 yung pakakainin mo, ilan lang ang pakakainin mo. And right now, naniniwala ko, nakikita ko in a spiritual realm na nandito yung spirit of multiplication. Hallelujah, na gusto niyang ibigay sa'yo as a gift ngayong Pasko. Hara, Sakhaya, ba, Siya, Baba, Haya, Baba, Sakhaya, Sakhaya, ba. Sige, tanggapin mo yung gift of multiplication. Hallelujah. Receive the gift of multiplication. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Harakaya ba, Sakhaya ba? Harakaya na gusto mong pagpalain kami. Hindi lang para sa amin, pero maging blessing din kami sa iba, Panginoon. Hallelujah. Give us a giving heart, Panginoon. By faith we receive, and by faith we will give, oh God. Hallelujah. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Harasik, hayara, sakhaya, baba, shande. Sakhaya, baba, shia, rarara, baba. Hararakaya na ngayon. Nakita ko naman na may mga tao na wala kang sa Lord. Dati kang ginagamit ng matindi ng Lord, pero nawala ka sa Kanya. At nakita ko yung salitang worshiper. You need to come back to being a worshiper. Kaya ka nawala sa Lord kasi hindi ka na worshiper. Pero ngayon gusto ni i-restore sa'yo ng Panginoon yung joy ng pagsamba sa Kanya. Hallelujah. At ngayon, I will not pray for you. You will sing. Hallelujah. And as you sing, etong awit natin, as you sing, as you worship, naniniwala ko, mag-flow yung Holy Spirit sa'yo, yung anointing, yung spirit ng pagiging isang mananamba. So sige po, sa oras na to, awitin po natin ulit yung chorus. And I pray, I believe, na babagsak sa'yo yung spirit of being a worshiper. Thank you, Lord, for the restoration, oh God. Hallelujah, we worship you, Lord. Seated on the throne, Sige po. crown you now with many crown you with victorious.
John 15, verse 5. I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ngayon, may na-receive ka from the Lord. Meron sa inyo, etong mga darating na week na to, wala ka pang masyadong makikitang pagbabago. Pero have faith, kasi may ginagawa na si Lord. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung natanggap mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung gift na binigay ng Lord sa'yo ngayon. Pero this week, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi inaayos siya ni Lord. Minumuld siya sa buhay mo hanggang maging matatag siya na nakakapit sa'yo kung ano man yung gift na yon. Kaya have faith all throughout this week. Sige, I want to pray for you, Lord. Pinapadalangin ko po yung mga taong ito, Panginoon, na hindi man makita na kanilang natural na mata, yung manifestation ng gift na binigay mo sa kanila ngayon. Pero I pray that they will have faith, Lord, to believe, Lord, kahit na wala pa silang nakikita, hanggang sa makita nila ito, Panginoon. Dahil ito ay totoo, ito ay legit, Panginoon. Dahil binigay mo sila ito ngayon. Dahil namatay ka sa krus, legit na namatay ka sa krus, Panginoon. Kaya legit na mararanasan namin ito, oh God. Thank you, Jesus. Happy birthday, oh God. Thank you for your gift. We love you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, dadako po tayo sa prayer para sa ating bansa. Meron ba tayong... Ayan, sige. Pangunahan tayo ni Chanel. And habang pagkatapos nito, meron din po tayong testimony time. So, kung na-bless po kayo ngayong Christmas, and bigyan nyo naman ng isang magandang message si Jesus sa mamamagitan ng pag-comment kung ano ibinigay niya sa'yo ngayong service na ito. Sige, pag-pray po natin ang ating bansa. Yan, amen. Patuloy po tayong manalangin para sa ating bansa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa ginawa mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal sa amin, Panginoon, sa mga Pilipino. Panginoon, iniwala kami na bawat Pilipino, bawat tao sa mundo ay mahal mo, Panginoon. Patuloy na minamahal mo sa kabila man ng ginagawa nila. Patuloy mo silang minamahalan, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa harap mo. Patuloy namin binababa lahat ng kasalanan namin, ano man yung nagawa. Naisip namin, Panginoon, pagkalinisin mo kami, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Lord God, yung bansa namin, Panginoon, yung crisis na to, Lord God, sa pagtatapos ng taon, naniniwala kami, natapos na din yung Kalbaryo, Lord God, na pinagdadaanan ng bansa namin, Panginoon, tatapusin mo na, Panginoon, and Lord God, yung mga confirmed cases ng coronavirus, pati yung new strain, Panginoon, ng coronavirus, ay aalisin mo, Lord God, in Jesus' name, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Lord God, sa aming bansa ay aming sinasaway, in Jesus' name, Panginoon, sa government namin, Panginoon, patuloy na ibalik mo, Panginoon, i-renew mo yung strength nila, Panginoon. Lord God, bigay mo sa kanila yung wisdom and knowledge na nagbumula sa iyo, Panginoon, na yung pamamahala sila sa Pilipinas, Lord God, yung kalooban mo, Panginoon, yung masusunod. Panginoon, kay President Duterte, Lord God, patuloy mong i-renew yung strength niya, patuloy mong i-restore, Panginoon. Lord God, sa bawat Pilipino, Panginoon, Lord God, ano man yung dinaranas namin, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, yung buhay namin, Panginoon, sinusuko namin sa iyo, yung buhay namin sa oras na to, Lord God, sa iyo kami magtitiwala, Panginoon, wala nang iba, Panginoon. Lord God, yung anumang sakit karamdaman, Panginoon, nararanasan ng mga Pilipino, Panginoon, iniwala kami na ngayon pa lang kumikilos ka na at pagaling na sila, Panginoon, nagde-declare kami ng healing, Lord God, ng miracle healing para sa kanila, Lord God, tapos na, ano man yung pinagdaraanan nila sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, tinapos mo na. And Lord God, patuloy kaming thankful, patuloy kaming grateful, Panginoon, ano man yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, patuloy na yung bawat Pilipino ay bumalik sa iyo, Lord God, dahil original, Panginoon, na yung mga Pilipino ay sa iyo at hindi sila maaagaw ng kaaway, Panginoon, patuloy mo silang ibalik sa iyo, Panginoon, tulungan mo sila, i-guide mo sila, Panginoon, na bumalik sa iyo, Panginoon, and lakaran yung kalooban mo, Panginoon, Lord God, ikaw na yung bahala sa bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy naming sinusukoy bansang Pilipinas sa iyo, Panginoon, ikaw yung bahala sa bansa namin, at ikaw yung makita, Panginoon, ano naman yung gagawin ng bawat churches, Panginoon, ng bawat Christians, ikaw yung mataas, Panginoon, ikaw yung makita sa buhay ng bawat isa, Lord God. And Lord God,
Sa'yo namin binabalik, Panginoon, pinakamataas na pupurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Salamat po sa bawat isa. And thank you, Lord. Type nga po natin, thank you, Lord, sa iyong mensahe sa umaga na to. Ayan, pwede na po tayo mag-type ng ating mga testimonies para po kayo po ay na-bless sa mensahe po ng Panginoon sa umaga na ito. Huwag po natin ikahiya, huwag tayong mahiya na i-testify po yung na-receive po natin sa Lord dahil mas nagiging buhay po ang ginawa ng Lord kapag sinishare po natin sa iba. Kaya po, umpisahan ko na po syempre. Ang aking na-receive ko po ngayong umaga. Nakakatawa po ang Lord. Nag-impact sa akin yung sinabi ni Pastora na dahil celebrate natin ang kaarawan ni Jesus, imbis na tayo yung hingan niya ng gift, siya yung nagbigay sa atin. And di ba pagka Christmas, pag New Year, di ba ito yung season na reunion, ganyan. Minsan pa nga, merong mga nagkakapatawaran, may mga nagkakasundo. Pero, na-reveal din pala sa akin, na kay Lord din pala nag-start yon, yung reconciliation. No, kasi si Father God, talagang galit na galit sa atin yun kasi makasalanan tayo eh. Di ba nga, sobrang kasalanan natin, hindi tayo kayang tingnan ng Diyos Ama dahil sa kasalanan natin, dahil siya ay banal. At tayo ay kaaway ng Diyos, tayo ay kagalit ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Pero nung dumating si Jesus sa buhay natin, nagkaroon tayo ng parang reconciliation sa Father God. Amen? Binura lahat ng kasalanan natin. At sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa cross, nabura lahat ng kasalanan natin, napatawad tayo ng Diyos. At tayo ngayon ay tinuturing ng mga anak ng Diyos. Amen? Nakabalik tayo sa Lord. Sino masaya doon? Amen, amen. Kaya po, ayan, mag-testify na po tayong lahat. Welcome po sa lahat po ng mga nanonood sa ating live. Ayan, so, ayan, nag-comment po si Tito Manny. Sabi po ni Tito Manny, tunay na si Jesus lang ang kaibigang tunay. Ayan. At higit sa lahat, mag-ibigan tayo sapagkat Diyos lang ang susi ng lahat. Ayan, kaibigang tunay. Parang yung special number ni Tito Manny last week. Ayan, sino pa po? Hello po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, sa mga nagka-comment kay Mary Ann Quino, Merry Christmas. Kay Julie Pearl, ayan, from Pungo, Merry Christmas po sa inyo. Kay Michelle Tolentino, ayan, ang legit. Ang pinaka-legit na Jesus best friend. Hi, Michelle. Kay Marichelle Ganelo from San Miguel. Tama, San Miguel si Marichelle. Hello po kayo dyan. Ayan, meron na po ba? Ayan, sabi ni Julie Pearl, amen, John 15:5, without you, Jesus, I can do nothing. Amen. So, sino pa po gusto mag-testimony? Baka dito sa ating mga kasama meron. Ayan, hello, Ate Jen Park from South Korea. Welcome po sa Rock Pages Bible Mission Church. Pastor Warwick, hello, Merry Christmas, Pastor. Batiin po natin siya. Yeah. Hope you're doing well. Ayan, so, kay Mami Bel Lucas, Merry Christmas po. Kay Mami Bel Lucas, mamaya po, mamas ko po ako dyan, dadaan po ako sa inyo. Jesus remind me, yon, na the greatest gift na ibinigay niya sa akin ay yung salvation. Through Him. Minsan kasi kung ano-ano ang hinihiling ko, but He is enough pala sa buhay ko. And He can give anything that I need. More than I expect. I am blessed to have Jesus, my friend and my Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sino pa po? Alright, okay na? Okay. So I hope na blessed po yung bawat isa po sa atin sa mensahe po ng Panginoon. And let's celebrate this Christmas, hindi lang po sa araw na to, pero every day, celebrate po natin
yung kapanganakan ni Jesus at syempre yung ginawa ni Jesus sa cross. Amen? Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan po, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayan. So, ihanda po natin ating mga ikapu at kaloob natin sa Panginoon. So, oo nga pala. Offering lang po pala kasi sa Sunday pa yung tithes po natin. So, handa po natin ating mga offering na ipapanalangin po ni Ma'am Judy. Ayan, ang ating pong bagong production team, ayan, multimedia. Ating multimedia star, Ma'am Judy. Ayan, sige po, pag-pray po natin yung ating mga offering. Hallelujah. Lord Jesus, Father God, Holy Spirit, we love you, Lord. Salamat, Panginoon, na ikaw yung nagbigay ng best offering para sa amin. And this time, Lord God, tinataas po namin sa iyo lahat ng offering. This is all that we've got, Lord, and we believe that you are able to multiply this, Lord. Kung gaya kung paano mong minultiply yung 5 loaves and 2 fish. Maraming salamat po, Panginoon, because we believe that you are a miracle-working God. Be glorified, Panginoon, through our finances. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, gusto ko lang mag-testimony ng konti po sa ating church. So, congrats po sa ating church. Sinagot na po ng Lord yung panalangin natin na magkaroon tayo ng internet connection po. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Clap po natin si Lord. Kasi po nagkaroon na tayo ng internet sa ating church. So, napaka-bless po ng ating church kasi talagang nung pinag-pray natin yun, this year lang alam ko this year lang natin pinag-pray yung internet. Wala pang ilang buwan talaga, lapat ang kalahating taon, nagkaroon na po agad tayo ng internet sa church. Kaya salamat po sa buhay din ng mga nagpagamit sa mga nag-stall po nito, sila Kuya Marlon and sila Kuya Wilson po. And syempre, hindi lang naman po natin, meron po tayo mga prayer na like yung ating DSLR or yung camera na maganda po para po mas malinaw pa yung ating live service. Nakita niyo naman po si Pastora Kangina, para siyang medyo parang painting pa yung dating ni Pastora Kangina, di ba? Parang crepas dating. Pero syempre, pinag-pray din po natin na magkaroon tayo ng DSLR or yung mirrorless na camera para po sa ating church. So, pag-pray po natin na sama niyo po sa mga prayer niyo na magkaroon po tayo ng mga ganong gamit para po mas maging malinaw pa at mas maganda po yung experience natin sa ating live service. So, yun po. Merry Christmas po sa lahat at tawagan na po natin ang ating pastora. Amen. Ayan. So, may humabol lang po si Ate Bona. Basahin ko lang. Sabi niya, thank you, Lord, sa binigay mo sa aming pamilya at tinuring mo kaming kaibigan. At naalala ko po sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan. Kapatid na tumulong. Walang iba kundi si Jesus yon. Amen po. Thank you, Jesus. And thank you rin po, Ate Bona. At ngayon, tayo po ay mag-closing prayer and then after nito, pwede po tayong mag-fellowship sa ating bahay at umawit ulit ng Christmas song. Di tayo naka-caroling. Ngayon tayo ay umawit para sa Panginoon. So, hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig. Oh God, we pray na habang buhay, habang di ka bumabalik, ay maibalik namin ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa pamamagitan ng aming mga buhay na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Patuloy ka pong mataas at maluwalhati sa buong araw na ito. Ikaw po yung maging reason for this season. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po and Merry Christmas sa bawat isa. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon ng kantang pamasko. Ayan. Tayo po, sabay-sabay po tayong umawit. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Angels. Oh, come, come on, church! Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Oh, come, oh, ye faithful,
adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore He Christ the Lord. Come and behold Him, for the King of Israel. Oh, come on, church. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore He Christ the Lord. Come and behold Him, for the King of Israel. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore He Christ the Lord. Oh, come let us adore He Christ the Lord. Oh, come let us adore He Christ the Lord. Amen, amen. Kaya po sa kabuuan po ng mga Rowanians, kami po ay bumabati muli sa inyo ng Merry Christmas! Amen. Magkita-kita po tayo ulit sa Sunday, sa ating Sunday worship service. Ayan. At kami po ay mamamasko po. Mamaya kakatok po kami sa bahay niyo. Amen. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Merry Christmas.